Hi guys! It's me again, Regina. For today's vlog is pag-uusapan natin ano nga ba ang meron dito sa Hong Kong? Bakit marami ang nagnanais na gustong pumunta dito, lalong-lala na dun sa mga kababayan na natin na nasa Middle East. Mostly talaga maraming galing sa Middle East na punta na dito sa Hong Kong, guys. And marami din nagtatanong saan daw mag-apply, yung ganun. So, pag-uusapan natin, bakit? Ano ba talagang meron dito sa Hong Kong? Bakit maraming nagka-interesado at nangangarap na pupunta dito sa Hong Kong? Yes, dahil po, promise, sobrang ganda po ng Hong Kong. Hindi lang sa malapit ito sa ating bansang Pilipinas, kundi ay mas malaki po ang sahod. Mas mataas ang sahod dito sa Hong Kong compared mo sa Middle East. Like Saudi, Riyadh, Kuwait, and etc. Mas taas ang sahod dito sa Hong Kong. Ngayon po, ang minimum po na sahod dito sa Hong Kong is 4,990. And this year na naman is, of course, kasi yearly sila nagtataas, guys. Tinataasan talaga every year. So, na-freeze lang siya during pandemic time. But I don't think so kung may reason na naman na mag-freeze. Pero, simula after nung pandemic, so, back to dati naman, every year ulit dadagdag ng 100. So, mostly 100 lang talaga yung laging dinadagdag nila dito. Maraming mga grupo na nagdidemand na syempre taasan, nagdemand sila ng ganung halaga, but dahil sa fair naman talaga dito sa ang Hong Kong government, so syempre ino-observe din nila yung mga employees. Syempre may iba rin kasi na hindi talaga kaya magpasahod, may iba is yung afford lang, is yung minimum lang, kasi syempre hindi naman lahat dito is mayayaman. So meron din namang na tamang-tama lang yung sitwasyon nila sa buhay. So, yun na guys. So, minimum ngayon dito is 4,990. So, yan ang reason bakit ang daming gustong pumunta dito. Dahil sa mataas ang sahod. So, unang-una talaga. Dahil ngayon is magre-rate po talaga ang sahod dito sa Hong Kong na more than 35,000. Depende lamang po sa rate. So, sa rate ngayon is mabot lamang siya ng mga 35, 700 like that. But last year or last end of the year or earlier this year is malaki talaga yung rate. So, kaya umabot siya halos ng 37,000. So, alam niyo dito sa Hong Kong, guys, aside sa sahod, meron din kaming tinatawag na food allowance. But yung food allowance po is nakadepende lamang po yung sa amo. Kapag ikaw naman po ay hindi satisfied sa pagkain na ipinapakain sa iyo ng amo, ay free ka po na i-open mo sa amo na, ayan, i-open mo kung ipapayag ba sila, kukunin mo yung food allowance mo. Kasi syempre, kapag nandito ka, gusto mo bumili ng syempre, mahihiya ka sa amo, like snacks, yung mga gusto mong kainin, or gusto mong kumain ng Philippine products. So, yun, talagang dudukot ka sa sariling busa mo. Kung sa tingin mo naman na sobrang kuriputan yung amo mo, so why not? Feel free to open up your employer and ask your food allowance. Kasi po, may ibang amo is open-minded naman sila, and then may ibang amo na mababait din. So, willing din magbigay. Pero may iba ring amo dito na talagang yun ang nakasanayan nila na ibibigay nila yung cash na food allowance sa katulong. Like for example, sa akin dati, sobrang hindi ko nagustuhan kasi syempre laging noodles during lunchtime. Tapos, bilang lahat, yun nga talaga, mostly expected mo na yan. Pero, yun ang una guys, bago ito pag-usapan yan, swerte-swerte, alam nyo naman yun, diba? Swerte-swerte lang na pag-ahabron. Hindi lahat pinalad. Meron ding minamalas. So, meron ding mga amo na galante at may amo rin na kuripot. So, kapag ikaw naman ay nabilang sa kuripot na amo, so,
Diskarte na lang and then try. Yun nga, try mong hingin. But for me talaga is much better. Kailangan kung ano yung reklamo mo sa pagkain, kinasabihin, voice out. We are free para i-open up natin sa amin at i-voice out natin kung ano yung nararamdaman natin, kung ano yung mga gusto natin, syempre. Oo, so yun. But, after 7 months ko pa nasabi, nahingi kay amo, kung pwede, kukunin ko yung food allowance ko. Kasi syempre, ang hirap kapag laging bilang lahat ng pagkain. Yung bang feeling mo, ay nako, makaka-stress talaga pag ganun ng amo, guys. So yun, I'm so happy kasi after kong hiningi, binigay naman din sa akin. So, sabi, as long as to make you happy and we are comfortable to each other, so okay daw sa kanya. So, papayag daw na ibigay yung food allowance ko. So, yun na, binigay after 7 months, after kong hiningi, binigay. So, di ba? Saya-saya. So, yun, pinakaunang reason bakit maraming pumunta dito is mataas ang sahod. Okay. And then, second, so, actually, guys, hindi ito final, by numbering. I-discuss ko lang kung ano yun. So, unang-una, yun nga. Tapos, dito rin, guys, is ang ganda kasi, syempre, my weekly day off. So, aside sa weekly day off, depende yun sa amo ninyo kung anong araw. Kasi dito, guys, is merong every Saturday, every Sunday, and every weekdays. Tinatawag na international holiday day off, yung ganun. Naririnig ko, yun ang sabi nila. Ayan ang tawag nila. Yan. So, yun. Weekly day off. Then, aside sa weekly day off, guys, is meron din kaming tinatawag na statutory holidays. So, ang foreign domestic helper dito sa Hong Kong ay meron din every year, as of now, is meron po kaming 13 holidays sa statutory holiday. So, iba-iba yun. Like, for example, Chinese New Year, may 3 araw kami niyan. The first day and second day. And, basta 3 araw yan. Sunod-sunod. So, lalo na kapag na-timing sa Sunday yung Chinese New Year. So, ganun kasi kapag public holiday, tapos na-timing siya sa Sunday, is imumove siya Monday. Diba? Yun nga, guys. Oo, maganda dahil may day off. Yun nga lang, magastos. So, may iba din, guys, na nag-o-overtime. May ibang amo. Kailangan nila yung katulong nila. Kaya minsan, pinakaisapan nila na mag-overtime. So, about sa overtime naman, guys, is kapag nag-overtime, nag-OT ka sa amo mo, depende din yun sa amo yung bayad. Actually, yung minimum per day talagang is 164. Yan. Pero may ibang mga amo, guys, na galante. Hindi lang 164. May iba, 300, 500. Depende sa amo, guys. Pero dito sa akin is 200 ang bigay ni Lola. O yun. Binibigyan nila ako ng 200. Actually, lagi ako nag-o-overtime dito. So, nagdi-day off lang ako kapag may importanteng lakad. Maraming nga nag-uuti dito, guys. Napukuskus sa ibang amo, which is bawal talaga. Pero ingat-ingat lang. Kasi, alam niyo na, matinding pangangailangan. Minsan, kailangan din natin ng extra earnings. So, yun nga sa mga nagpa-part-time. So, ingat-ingat lang. Kasi, first, alam naman natin na talagang bawal yan. And alam natin kung ano yung consequences if ever na mahuli po tayo. Pero ingat-ingat na lang. So, yung mga kababayan naman natin na nagkukuskus, yun, hindi natin masisigas. Kasi, syempre, matinding pangangailangan. Natural na yun. So, alright. After day off, ang ganda rin dito sa Hong Kong. Dahil low is low. Yun, guys. Hindi porket mayaman yung amo, pag once nagkasala yung amo mo, ay talagang mananagot sa batas.
So, dito guys, kailangan susunod talaga bawat employer at ikaw rin helper. So, yung employer guys is talagang ibibigay kung ano yung dapat para sa katulong, kung ano yung rights ng katulong. Like for example, dito guys, meron kaming health insurance. So, every contract din yan guys. Every contract din yan. So, kapag ikaw ay magkasakit, huwag naman po. Kapag tayo po'y magkasakit, is pwede po tayo magpa-check up. Tapos, syempre, bayad po yan ng insurance. So, doon naman about sa insurance is hindi mo siya agad may ibang amo guys, like for example, yung mga amo, may mababait na amo na talagang nagbibigay sila, nag-aabot sila sa iyo ng pera para magpa-check up. Pero may ibang amo na gamitin mo muna pera mo. So, and then, i-refund later kapag na-claim na yung pera sa insurance. Kasi, like sa akin, dati talaga, nung first na nagpa-check up ako, is dati, binibigay pa ni Lola siya, pera niya. Pero I don't know, bakit bigla nung second time na nagpa-check up ako ulit, kasi nagkaroon ako ng panot, yun, hindi ako binigyan. Sabi niya, may reason siya, nakalimutan ko. Kaya yung kapag ako nagpapacheck up, dudukot muna ako sa sarili kong bulsa. Tapos yun. Tapos saka na lang i-refund. Kapag nirefund na ng insurance, ganun na. Diba? Kaya kayo, kung maswerte na kayo, kung ang amo ninyo ay talagang nag-care sa inyo, tapos bibigyan kayo. So, sobrang swerte. Napakaswerte nyo na. So, yun. So, ganyan. Tapos, maganda rin dito sa Hong Kong dahil maliliit lang yung mga bahay. Kasi condo type lang talaga siya, guys. Pero, kahit maliit yung bahay, guys, hindi pa rin lahat maswerte. Dahil, kahit maliit yung bahay, halos 24/7 naman, hindi natatapos yung gawain. Ewan ko ba bakit ganun. Tapos, mostly din, guys, yun nga, swerte. Hindi lahat dito ng mga helper na maagang natatapos sa trabaho. Merong iba is late. But may iba rin na maaga matatapos. Yun nga guys, swerte. Yan lang. Diyos ko, sana naman kayo nanonood dito at wala pa dito sa Hong Kong at gustong mag-Hong Kong. Naway sana swertehin kayo sa amo. So, yan. Bihira lang dito guys na malalaki yung flat. Syempre, kapag mayaman yung amo ninyo, malaki talaga. So, ganon. Tapos, ang kagandahan din dito sa Hong Kong, guys, is ang ganda ng place nila. Mga places dito, guys. As in, ang maganda lang dito is super convenient talaga sa lahat. Nandiyan na lahat. Kung ang amo ninyo ay nakatira medyo sa tok-tok, charot. Pag yung amo nyo naman ay nasa downtown lang, nasa sentro lang, sobrang bilis lang. Nandiyan na lahat, mabibili mo na. Nandiyan na market, shopping mall, MTR. Maganda dito sa Hong Kong guys, napakaganda ng way of transportation nila guys. Sobrang bilis, hindi ka matatraffic. Walang traffic dito sa Hong Kong. Meron man, bihira lang, pero hindi siya magtagal. Kaya napakabilis lang. Kung ikaw ay nagmamadali, talagang hindi ka malilate. Mag-train ka na. Unless kung may aberya. O, syempre. Yun, ang ganda. Yung mga sasakyan dito, ang ganda ng... Basta, maganda. Kung sa Pilipinas, ang sasakyan ang naghahabol sa mga pasahero dito is ang tao ang naghahabol sa bus. Kasi, sasakay po kayo dun lamang sa every stations. So, yan. Maganda ang Hong Kong, guys. Kasi, makikita nyo naman sa mga post dyan. Because, everyone is free to do whatever they want to do during day of time. Of course, diba? Saya-saya. Pero, ingat sa magiging kaibigan. Kasi, dito sa Hong Kong is... Ay, dami nang naririnig na mga problema dahil sa kaibigan nagkamitan ng pangalan sa bangko and then hindi nakabayad.
So, ayun, iyak-iyak kasi syempre, ikaw ang masisira at ikaw na ang magbabayad ng iyong bangko. So, yun. Basta marami pa. So, hindi ko na muna habaan itong video ko. Pusin ko muna na malansya ako. So, alright. Ewan ko, may nakalimutan ka. Kung marami pa sana i-discuss ko. Ito na muna tapos ng video. Salamat sa panonood.